God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Alone in my sorrow, wounded in my sin, lost without hope, with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began. Amen. Amen. Ash was redeemed, only beauty remained. My orphan heart was given a name. My morning grew quiet, my feet rose to dance. When death was arrested, then my life begins. Oh, your grace, so free, washes over me. You have faith in you, now life begins with you. It's your endless love, it's your endless love, pouring down on us. You have made me new, now life begins with you. Released from my chains, I'm a prisoner no more. Amen. My shame was a ransom He faithfully bore. He canceled my debt and He called me His friend. When death was arrested and my life began. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's in your endless love. It's your endless love, pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Oh, your grace, oh, your grace, so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your love, it's your endless love, pouring down on us. You have made me new, now life begins with you. I will declare that I am free. I am free in you alone. In you alone, in you alone, Lord, in you alone. On church, let us declare. Oh, we're free, free, forever we're free. Come
Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free forever, amen. When death was arrested and my life begins. Oh, we're free, free forever, we're free. Come join the song. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free forever, amen. When death was arrested and my life began. Yes, we're free, free forever, we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free forever, amen. When death was arrested and my life began. Death was arrested. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new. Now life begins with you. It's your love. It's your endless love pouring down on us. You have made us new. Now life begins with you. Your grace, oh your grace, so free, washes over me. You have made me new. Now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made me new. Now life begins with you. Come on, declare it. I'm free. Oh, we're free. We're free. Forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free forever, amen. When death was arrested and my life began. Oh, we're free, free forever, we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free forever, amen. When death was arrested and my life began. Oh, we're free, free forever, we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free forever, amen. When death was arrested and my life began. Oh, we're free, free forever, we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free forever, amen. When death was arrested and my life began. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new. Now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made me new. Now life begins with you. Ako nga po pala si Jason Celebre, isa po sa primary leaders sa Team of 12 ni Pastor Lito. May tanong lang po ako sa inyo. Tanong nyo, ano yun? Sino dito may relasyon? Sino dito ang siraang relasyon? Dati. O kaya, sino po dito yung nakasira ng relasyon?
Uy! Uy! Ito po kasi nagiging problema natin, lalong-lalo na sa pamilya. Ang sirang relasyon, hindi lang po yan sa mag-asawa. Ayan, etong mag-uumpisa pa lang ako, ang buhay ko, tsaka ng asawa ko, hindi po maayos dati. Kaya ko kayang i-share to kasi nangyari sa akin. Siguro kung wala po kami sa church, sira yung relasyon namin. Kasi po kapag sira ang relasyon, magulo ang pamilya. Ngayon po, ang i-share ko po sa inyo, bago po sabihin yung i-share ko, pray po muna tayo. Pray tayo. Lord, salamat Panginoon sa buhay, sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Salamat Panginoon dahil lagi mo kaming niingatan, lagi mo kaming ginagabayan Panginoon. At salamat din po Panginoon sa privilege Panginoon na makapag-speak Panginoon sa mga tao. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom, knowledge, and understanding. At Lord, i-ready mo ang bawat isa, yung heart namin, Panginoon, sa pagtanggap ng word mo. Salamat po. Sa iyo po ang papuri. Pasalamat in Jesus' name. Amen and amen. Ayan po. Ang i-share ko po sa inyo, relationship builder. Relationship builder. Ang nagiging problema sa isang pamilya ay relasyon. Relasyon. Ito yung malaking problema na hindi na susolusyonan, hindi na ituturo sa school, sa trabaho, sa church mo lang talaga ito matututunan. At ang tanging magtuturo lang sa atin ito, si Lord. Kasi siya po yung may perfect relationship. Sa Kanya lang. Hindi, lalo-lalo na, hindi doon sa crush mo. Grabe, may nag-amen ha. Yun, hindi po doon sa taong gusto mo. Kundi sa Panginoon lang. Sabi po sa Jeremiah 1:7, "But the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command." Ayan, whatever I command you. Meron na po ba dito na inutusan siya, pero hindi niya alam yung inutos sa kanya? Meron? Meron, di ba? Kapag sinabi sa'yo, gawin mo isang bagay na hindi mo alam, susunod ka ba? Lalo na kung bata ka. Lalo na kung bata ka. Sabihin mo, eto nga, sabi nga, ang context po kasi nito yung pagkatawag kay Jeremiah. Na ang sabi niya dito, Lord, bata pa po ako. Hindi ko pa kayang gawin yung inuutos mo. Pero hindi po ganon si Lord. Si Lord limitless. Si Lord, hindi mo kayang isipin yung kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Then, relationship means the way in which two or more concepts, objects, or people are connected or the state of being connected. Ayan. Yan po yung relationship. Kapag wala kang relationship, ibig sabihin, disconnected ka. Ibig sabihin, mahirap kang sumunod. Nung wala po tayo dito sa church, sino nga amin, rebelde ka? Lahat. Lahat. Bakit? Kasi sira yung relasyon. Sira yung connection. Tayo nga, galit na galit tayo kapag hindi tayo connected sa wifi. Yung galit na galit ka, bakit ang hina ng signal? Wifi pa lang yon. Paano kung relasyon yan? Then, Jeremiah 1:8, "Do not be afraid of them, for I am with you.
and will rescue you, declares the Lord. Nung bago ko, kasi sinabi sa akin ni Pastora, mag-share ka. Grabe, yung word na yung magsasabi sa'yo na huwag ka matakot. Hindi ka nag-iisa. Katulad ka ni Jeremiah, nasasamahan ka ni Lord. Hindi ako nag-iisa na tumayo ako dito. Alam ko, kasama ko ang Lord, at hindi po yung sarili ko yung nakikita, kundi si Lord. Kundi si Lord. Ito po yung yung start nung story nung kay Jeremiah. Sa Jeremiah 1:5, sabi doon, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart, appointed you as a prophet to the nation." Grabe yung declaration ng Lord sa buhay natin. Na tayo, prophet tayo. Ano ang prophet? Kapag sinabi mo, nangyayari. Kapag sinabi mo, mali man o tama, nangyayari. Paano ko nasabi? Nakapagsabi na po ako ng masama. At yun, nangyari po yun sa taong yun. Kaya po, lalo na po sa mga firstborn Christian dito, gamitin natin yung pagiging prophet natin sa family natin. Kasi sa isang kaluluwa na nagbago, pamilya ang mababago. Ang binangonan mababago. Dahil lang ang isang tao yun ang gagamitin ng Lord para maging prophet sa family. Sabi nga dito, I appointed you as a prophet to the nation. Hindi nga sinabi dito, as a prophet to the family. Nation agad yung nakikita ng Lord. Pangmalakihan. Hindi, parang halimbawa, ganito po. Sabi ng leader mo, mag-share ka. Mag-share ka. Ayoko, kuya. Hindi ko kaya. Yung nakikita sa'yo ng Lord, nation. Ang pinapagawa pa lang sa'yo ng leader mo, mag-open ka ng cell. Pero kapag sumunod ka, nation ang magbabago. Nation ang magbabago. We are representing as a prophet to the family. Bawat isa po sa atin, prophet po tayo. Kaya never say negative words. Lalo na sa pamilya mo. Lalo na sa pamilya mo. Lalo na kung nasa church ka. Kasi, pwede kang masabihan, pa-church ka pa. Tapos, nakakapagsalita ka ng ganyan. Ganon katindi na, lalo na kung firstborn Christian, lahat ng kilos mo, binabantayan ng kapamilya mo. Kaya maging aware tayo sa bawat sinasabi natin. Always speak positive words. Always speak positive word. Kaya, sabi mo sa katabi mo, watch your word. Lagi mo bantayan. Kung ka-cell group mo yan, kung nakakasama mo palagi yan, kung kapamilya mo yan, bantayan mo yan. Bantayan mo yan. Then, Jeremiah 1:6, Alas, Sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. Yan, nagrereklamo agad eh. Yung reklamo agad, hindi pa nga alam yung yung gagawin. Nagrereklamo agad. Kapag tayo sinabihan ng Lord, sunod agad. Sunod agad. Kasi po, nasa pagsunod ang pagpapala ng Lord. Yung
Hingi tayo ng hingi ng blessing sa Lord, pero hindi ka naman sumusunod. Paano ka i-bless ng Lord? Paano ka na i-bless ng Lord? Ang ganong kaisipang religious po yun. Kaisipang religious, na attend ka lang dito sa church, pero hindi ka magbabago. Yung gusto mo lang comfort, yung gusto mo lang makakonsume ka, pero hindi ka gagawa dun sa pinapagawa ng Lord. Kasi kapag kapamilya ka, may gagawin ka. Ang sarap sa isang pamilya na lahat kumikilos. Ang sarap paluin nung hindi sumusunod. Di ba? Ang kaisipan dito ni Jeremiah, meron siyang negative mindset. Yan, meron po siya negative mindset na ang sabi niya sa Lord, hindi po ako marunong magsalita, pero nakapagreklamo. Di ba? Hindi daw siya marunong magsalita, pero nakapagreklamo. Kung yung pagsasalita niya, ginawa niyang pagsunod, mas nagamit niya pa yun para sa glory ng Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi ganoon yung nakikita sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon laging positibo yan. Never na nag-isip ang Panginoon ng negative. Never. Kung tayo, wala po tayong pag-asa, pumasok tayo dito sa church, sobrang awang-awa tayo sa sarili natin, hindi ka para doon. May gagawin ang Lord sa'yo. Kaya ka na dito. Lalo na po sa mga first-timer. Lalo na sa mga first-timer. At ang bawat isa po sa atin, nakatanggap na tayo sa Lord. Merong pinapagawa sa atin ng Lord. Kaya kapag sinabihan tayo ng leader natin, ng tumutulong sa atin, mag-share ka. Mag-share ka. Kasi kapag hindi mo nagawa yun, manghihinayang ka. Sasabihin mo, sayang. Parang sa school, yung alam mo naman yung sagot, pero iba yung nakasagot. Anong sabi? Sayang. Hindi ko nasagot, alam ko pa naman yung sagot. Ganun po dapat. Dapat, kapag sinabihan ka na gawin mo agad. Para wala kang panghinayang sa sarili mo. At masaya yung puso mo kasi nagawa mo yun. Hindi lang yun, may nagbagong buhay dahil sa'yo. At yung isa pa, eto po, nagiging problema rin po ito sa cell group. Yung prayer. Sabi mo, ikaw mag-pray. Sasabihin ng isa, ikaw na lang, nahiya ako. Nangyayari po ba? Nangyayari. Bakit? Kasi nahihiya. Nahihiya. Ako po, aminado po ako nung bago po ako nagsimula sa church. Huwag yun ang tanongin kung kailan po ako nagsimula. Nung nagsimula ako sa church na ang totoong pagsunod, sobrang hiyang-hiya po ako mag-pray. Hindi po ako confident sa sarili ko. Nauutal pa po ako pag nagpe-pray. At hindi ko rin kaya mag-pray sa maraming tao. Pero iba si Lord. Iba si Lord. Kapag ang isang audience lang ang titingnan mo, magagawa mo lahat. At si Lord lang yung audience na yun. Si Lord lang yun. Sa tingin natin, mahirap yung pinapagawa ng Lord. Bakit? Kasi kapag sa sarili lang po natin, hindi tayo sanay, tingin natin mahirap. Tama po ba? Na ang isang bagay na hindi natin alam,
sa tingin natin mahirap. Pero hindi po ganun ang Panginoon. Hindi mo alam, magagawa mo kapag sumunod ka sa Lord. Kapag sumunod ka sa Lord. Jeremiah 1:7, "But the Lord said to me, do not say I am too young." Ayan, sinagot na siya ng Lord. Sinagot na siya ng Lord. "You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Parang ganito, Jason, magsalita ka sa harap ng church. Hindi kita ipapahiya. Ako yung magsasalita para sa'yo. Hindi ka talaga makakatanggi sa Lord. Kapag si Lord na mismo yung nangusap sa'yo. Walang pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Lalo na kung kasama natin si Lord. Sa buhay ng pamilya namin, napakaraming pagsubok. Hindi lang po halata. Pero ang pagsubok po kasi, yan yung magpapatatag sa'yo. Pag sumuko ka, talo ka. Sinabi ko na to sa isang disciple eh. Kasi ang dami niyang problema. Ang daming nagsasabi sa kanya na negative things. Pero sabi ko sa kanya, kapag hindi mo nalampasan yan, talo ka. Pero kapag nalampasan mo yan, tagumpay ka. Lalo na pagkasama mo si Lord. At ito po yung yung pinakagusto ko sa verse na sa Jeremiah 1:9. "Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth." Grabe power yung word ng Lord. Wala ka nang poproblemahin. Si Lord na yung nagbigay. Si Lord na yung nagbigay. Kaya kung may problema po tayo sa relasyon, ito po yung nagiging problema. Bakit relationship builder? Hindi ka nakakapagsalita sa pamilya mo. Never kang nagsabi, lalo na yung mga bago pa lang dito, hirap magsalita ng mahal mo yung magulang mo. Tama po ba? Lahat po tayo nakaranas niyan. Kapag nasabi mo kasi yung isang bagay na yun, sunod-sunod na po yun. Ang dali na mag-open. Kapag yung hinayaan mo ang Lord na pumilos sa buhay mo, na siya yung magsalita, hindi mo yung mapipigilan. At yung pamilya mo na ayaw magbago, sigurado magbabago. Kasi wala silang magagawa. Si Lord ang may gusto nun. Si Lord ang may gusto. Kaya wag po tayo matatakot kapag nagsalita tayo dito. Lalo na sa mga nagte-testimony. Yung kanina, grabe, bunga po yun ng proseso. Kaya sila nakakapag-share dito sa harapan. At proud po sila na ang buhay nila binago. Proud po sila. At konting testimony lang po sa buhay ko. Marami naman po nakakilala sa akin dito na hindi po ako ganito magsalita sa harapan. Hindi po ako ganito magsalita sa harapan. Hindi po ako confident. Kapag nakatingin po kayo sa akin, hindi na po ako makapagsalita. Kasi hindi po yung ganun ako pinalaki ng nanay ko. Nanay ko mahiyain din eh. Siguro, nagmana ako sa kanya, pero binago po ako ng Panginoon. Kaya kaya ko pong magsalita sa inyo na proud po ako kasi binago na po ako ng Panginoon. How to build relationship. Ayan, excited na po ba kayo na malaman ko ano yung mga bagay na kailangan natin para ma-build yung relationship natin? Number 1, we need to speak. Ayan.
communication. Napakalaga po ng makapag-open sa isang pamilya, sa kapatid, sa magulang, sa mag-asawa. Ako, nasabihan na ako ng asawa ko eh. Kulang ka sa communication. Kaya, yun po yung wino-workout ko. Na dapat meron communication sa mag-asawa. Baka po kasi maghanap siya ng ibang kausap. Nangyayari yan. Nangyayari yan. Nangyayari yan. Totoo yan. Ganun, hindi po exempted dito mga kabataan. Kapag hindi nyo po nakakausap ang nanay at tatay nyo, sa iba kayo kakausap. Minsan, sa maling tao. Minsan sa maling tao. Kapag sa maling tao ka nakakausap, mali din yung magagawa mo. Mali din yung magagawa mo. Kaya, mag-open po tayo ng communication. Kaya nga po, ang relationship mutual. Wala pong one way. Dapat pareho po nag-uusap. Pareho po nag-o-open. Naalala ko tuloy yung may nagliligawan. Yung isa lang yung nag-o-open, tapos yung isa hindi. Nako. Nako. Dapat, open po. Open po tayo. Napakaganda sa isang relasyon ang may magandang communication. Kasi ito po yung magpapatibay ng relasyon. At ito rin yung tutulong sa atin para, lalo na po sa mga katatayan. Sino po dito yung mga katatayan? Yan. Sa mga katatayan, ako lang po yung tatay. Yan. Sa mga katatayan, kailangan po natin ng communication, lalo sa pamilya. Kasi hindi ka igagalang ng anak mo kung mismo ikaw hindi mo nakakausap yung anak mo. Parang ganito, kapag yung isang doktor, kapag hindi mo kinausap ang pasyente mo, hindi mo masusolusyonan kung ano yung problema niya. Bilang isang tatay, hindi mo masusolusyonan ang problema ng anak mo kung hindi mo siya nakakausap. Hindi mo siya nakakausap. At ito po yung magiging dahilan para malayo sa iyo yung anak mo. Kaya mga tatay, magkaroon po tayo ng magandang relasyon, communication sa ating mga anak. Ako, ngayon ko lang po naintindihan. Dati, nung bata ako, wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa nanay ko, sa tatay ko. Basta ako, uwi lang. Minsan nga, hindi mo uwi. Sa ibang bahay pa mo uwi. Pero, nabago po ako nung naintindihan ko yun, nung naging tatay ako. Maintindihan mo yan kapag na-experience mo na. Tama po ba mga tatay? We are destined to lead. Yan. We are destined to lead. Sa family natin, we are destined to lead. Ang bawat isa sa atin, kapag okay ang relasyon natin, magkakaroon ka ng authority. Napakadali pong magsalita kapag may relationship, kapag may communication. Kaya katulad po nung sinasabi ko dun sa kapag may mag-share po ng one verse. Napakadaling sumunod kapag meron kang relasyon. Meron kang relasyon. Di ba kapag wala kang relasyon, naghihinala ka? Yung hindi ka maniniwala agad-agad. Pero kapag ang nagsabi sa'yo, tatay mo, susunod ka agad.
Susunod ka agad kasi meron kang relationship. Meron kang relationship. Ganun po tayo sa pamilya natin. We are destined to lead. Lalo na sa mga hindi pa kasama dito yung pamilya nila. Ikaw yung gagamitin ng Lord para makasama mo yung pamilya mo sa church. Ikaw yun. At huwag kang matatakot. Hindi ka nag-iisa. Katulad ka ni Jeremiah. May kasama ka. Si Lord. Mas matindi pa yun sa tao. Grabe yung backup mo. Pangalawa, with positive mindset. Ayan, hindi katulad ni Jeremiah na puro reklamo. Tayo dati puro reklamo. Sino yung sinabihan ng ng leader? Gawin mo to, puro reklamo agad. Ang gusto mo agad, meron ka agad resulta. Yung ang tawag ko dito advance mag-isip. Meron po kasing ganun disciple, advance mag-isip. Hindi ko po gagawin niya kasi alam ko na yung mangyayari. Kaya wag po tayong ganun. Yung pangalawa, with positive mindset. Paano tayo magkakaroon ng positive mindset? Mind of Christ. Mind of Christ. Meron kang kaisipan ng Lord na manggagaling hindi sa school, hindi sa trabaho, kundi dito sa church. Kundi sa process dito sa church. Magkakaroon ka ng mind of Christ. Na may problema ka sa pera, pero hindi halata sa'yo. Meron kang problema sa pamilya, pero nasusolusyonan mo. Meron kang problema sa school, kayang-kaya mong solusyonan. Kasi si Lord yung magbibigay sa'yo ng knowledge and wisdom. Magkaroon tayo ng mind of Christ. Positive mindset. Huwag reklamo. Huwag reklamo. Kasi kung puro tayo reklamo, kapag nga po, di ba kapag sa mga maling gawain kapag sa mga maling gawain, di ba, nagagawa natin, balik ta rin naman natin. Kapag tama yung gagawin natin, solusyonan natin. Kasi kapag gusto, maraming paraan. Kapag maraming dahilan, kapag ayaw, maraming dahilan. Maraming dahilan. Kaya, laging maging positibo. Maging positive mindset. Dati takot na takot tayo sa positive nung pandemic. Takot na takot tayo sa positive nung pandemic, pero hindi na po yun. Maging positive tayo, positive mindset. Encourage others, not discourage. Ayan. Tayo yung maging courage. Bakit? Di po ba, kapag tayo sa school, ito sa mga kabataan po to sino dito bully? Walang umaamin Sino dito bully? Ayan, maraming sa kabataan, bully. O kaya, nabubully. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng batas dyan Paano ka makakapag-encourage kung ikaw nambubuli ka? Hindi ka makakapag-encourage. Kapag ikaw, binago ka na ng Panginoon, hindi ka na dapat nagbubuli. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mambuli. Kasi binago ka na ng Lord. Encourage others, not discourage. Kasi po, yan po yung nagiging dahilan kaya ang tao, bumababa ang self-esteem. Kung bakit ang mga kabataan nahihiyang magsalita sa school, hanggang dumating siya sa trabaho, mahihiyain pa rin siya.
Ganun po yung nangyayari. Bakit? Nabully kasi nung sa school, nung kabataan. Kaya po, never na po natin gagawin yun. Kasi hindi po yun nakaka-encourage. Hindi yun nakaka-encourage. Ang life natin ay magiging encourage sa ibang tao. At tayo mismo yung magiging encourage sa kanila para sila mabago. Number 3, have a godly relationship. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Have a godly relationship. Hindi po relationship sa labas, kundi yung relationship mo sa Lord. Paano ang relationship sa Lord, Kuya? Yung relationship na yon, matatanggap mo yon dito sa church. O kaya kapag may nag-share sa'yo. Paano po mangyayari yun? Kapag ikaw mismo sa sarili mo, tinanggap mo si Kristo. Tinanggap mo si Kristo. Hindi mo na kailangang maranasan kung ano yung naranasan ni Lord. Yung nangyari kay Lord, para yun sa'yo. Para yun sa buhay mo. Para sa pagbabago mo, para sa pamilya mo. At para sa binangonan. Para sa binangonan. Paano mangyayari po yun? Kailangan po natin mag-winning souls and making disciple. Bakit kaya, bakit, doon sa mga first timer, bakit kaya gustong-gusto nila akong paatinin dito sa church? Bakit? Ito po yun, yung winning souls and making disciples. Ito po yun. Kami po, nasharean lang din po kami ng one verse. Ito, hindi ko po hindi ko naintindihan pa nung hindi ko pa nagagawa. Nung sinesharean ako ni Pastor, tandang-tanda ko yun, nung nasa ospital yung tatay ko. Nasa ospital yung tatay ko, sinesharean niya ako sa McDo. Wala pa siyang yung one verse tool. Ang sineshare niya sa akin, sinulat niya dun sa tissue. Na siniran niya ako ng one verse hanggang pinatanggap niya ako. Though, simula pagkabata, kilala ko na si Lord. Pero hindi pa pala sapat yun. Na simula pagkabata, kasi po ako, laking church. Laking Christian family. Hindi po porket Christian family, hindi na nagkakaroon ng kasalanan. Yan po ang target ng kaaway. Yung mga nasa church. Yung mga nasa church, yan po ang target ng kaaway. Kaya wag mong iisipin na dito ka sa church, safe ka na. Hindi dapat natin ganun, hindi dapat ganun ang kaisipan natin. Ang kaisipan natin, tayo araw-araw tayo magbabago. Araw-araw, gagamitin tayo ng Panginoon. Ayun, binago po ako, nung naintindihan ko po yun, nung di ba, sineran nga ako ni Pastor, tinanggap ko si Lord. Hanggang dumaan na po ako dito sa proseso, binago na po ako ng Panginoon. Yung dating hindi nakakapag-pray ng maayos, hindi maintindihan. May mga nakaabot na yung mga matatagal dito sa church. Yun po, hindi po ako sanay mag-pray. Pero dinaanan ko lang yun. Dinaanan ko lang yun. At proud po ako na sabihin sa inyo na binago ako ng Panginoon. At unti-unti, nung nagagawa ko na po mag-share yung winning souls and making disciple, hindi mo kasi may tuturo yung hindi mo ginawa. Hindi mo may tuturo yun. Halimbawa, meron tayong tinutulungan na tao, gawin mo to. Hindi ganun yung relasyon ng isang leader at ng isang disciple. Na tayo, mag-uutos lang tayo. Walang boss sa church.
Walang boss sa cell group. Walang boss. Kapag ikaw leader ka, ikaw yung mas servant. Ikaw yung mas humble. Kung paano, sabi nga sa Bible, ang lahat ng nagpapakababa, itinataas. At ang lahat ng nagmamataas, binababa. Kaya always be humble. Always be humble. At sa bawat experience na nagagawa natin dito sa church, i-enjoy po natin yan. I-enjoy po natin. Ito, yung pag-share ko sa inyo, alam ko, ini-enjoy ko po ito. Ini-enjoy ko po ito. Kasi kung dati, nararamdaman yung kinakabahan ako. Pero ngayon po, proud na proud ako. Proud na proud ako. Kasi may nangyayari po, hindi lang po sa akin, sa cell group, sa family, in all aspect, binabago ng Panginoon. Ang reigning light, hindi po ito religion. Yan, sinasabihan ko na po sa mga first time. Hindi po ito religion. Hindi po ito religion. Ang reigning light ay nakapokus po to sa relationship. Relationship sa Lord, relationship sa tao. Dahil ito lang po yung solusyon para magbago. Hindi po sa presidente ng Pilipinas ang magbabago ng Pilipinas, kundi ikaw po yung magiging solusyon. Sabi nga dati, naalala ko po ito, laging sinasabi ni Pastor, kapag nabago na me, mababago na you. Siyempre, kapag nabago na me, nabago na you, mababago na ang bansang Pilipinas. Mababago na. Ito po yung mga kailangan nating mabago at mabuild yung relationship. Relationship that we need to build. Number one, yung family. Family. Ang unang, lagi po natin tatandaan sa ating lahat na dito, ang first ministry natin, ang family natin. Ang family natin. Kasi kapag nag-share ka at kasama mo yung, halimbawa yung asawa mo, sasabihin sa inyo, weh, hindi naman nakikita sa buhay mo. Dapat, sa pamilya pa lang natin, sila yung una nating paglilingkuran. Sila yung una nating aayusin ang relasyon. Sila yung una nating ipagpe-pray. Sila yung una nating sesyaran. Kaya kung firstborn Christian ka, ikaw pa lang yun na dito, huwag kang malungkot. Kasama mo si Lord. Tutulungan ka niya para ang pamilya mo makasama mo dito. Kasi hindi po magiging ganito ang reigning light kung hindi pa may pamilya na nababago. Natatandaan ko po sa ibang church, dumadami lang po ang mga tao kapag nanganganak. Pero hindi na ganun. Wala nang, yun po yung focus ng G12, na hindi na po ganun ang traditional church. Na wala ng church ang dadami dahil nadadagdagan lang dahil sa anak. Kundi, ang traditional church mababago na makakawin ng pamipamilya, madadala dito pamipamilya, madadala dito ang mga katrabaho dahil sa isang kaluluwang nagbago, libo-libong kaluluwa. Libo-libong anghel ang nagkakatuwa sa langit kapag may nagbagong isang tao. Lagi natin tatandaan yun. Kaya napakasarap sa pakiramdam kapag nakapag-invite ka. Tama po ba?
Yung proud ka na, dito invite ko. Kasi alam mo na magbabago yung kasama mo. At babaguhin siya ng Lord. Hindi ka matatakot. At ang pinakamasarap na marinig dun sa in-invite mo kapag nagpasalamat na sa'yo. Kapag nagpasalamat na sa'yo. Then, pangalawa, kaibigan, friends. Ayan po, yung relationship sa friends. Nagkakaproblema po ang magkaibigan, babae sa babae, lalaki sa lalaki, kapag doon sa pag-ibig. Kapag sa pag-ibig, nawawala na yung relasyon ng magkaibigan. O kaya, hindi lang yon sa pera. Nagkakaroon ng problema sa relasyon kapag yung nagka-problema na sa pera. Huwag po nating sasayangin yung ilang taon na pinagsamahan ng magkaibigan, masisira lang sa ganung problema. Tayo po, solusyon tayo. Sabi nga, di ba, tinanong ko kayo kanina, anong madali? Magsira, ano po ang madali? Magsira o magbuo? Ay, hindi ko pala natanong kanina. Ano po madali? Magsira o magbuo? Magsira, di ba? Kapag ang isipin natin ng pagsisira, hindi mo na kailangang isipin yan. Nagagawa mo agad-agad yan. Pero kapag nagbuo ka, paghihirapan mo yan. Pero kapag nabuo naman yan, ultimo yung taong yun nabuo, makakabuo din yan ng ibang relasyon. Kaya wala na po dito sa church ang magsisira. Kundi, ang bawat isa po sa atin, magbubuo ng relasyon. Magbubuo ng relasyon. Sumunod po, classmates. Yan. Classmates, yung mga estudyante dyan. Mga na lagi nang bubuli. Wala na pong mangbubuli. Wala na pong gagamitin ng kaaway para ang kabataan may mag-suicide. May mag-suicide. Yun po yung nakakalungkot na merong isang kabataan ang dahilan lang na bully. Nag-suicide. Ayan, ibalik ko pala yung sa sorry, hindi ko po na-share kanina. Naalala ko lang, yung sa family. Nabasa ko lang po ito sa social media. Yung about dun sa bata na nag-suicide. Na wala siyang communication sa nanay-tatay niya. Sa nanay-tatay niya. Pero, saan siya nagkaroon ng communication? Sa tito niya. Sa tito niya, na nakakasama niya palagi. Pero yung titong yun pa yung gumawa sa kanya ng masama. 3 years. Babae po ito, nakabataan. 3 years na-rape siya. Na-rape siya ng tito niya. At doon po na sira yung buhay niya. Kaya po, mga magulang, maging maingat po tayo na ang bawat isa sa atin, maging seryoso po tayo, na lagi natin makausap yung mga anak natin. Lalo na kung babae. Lagi po natin kausapin yan. Halimbawa, wala kayong tatay, pwede nyo kausapin si pastor. Kasi siya po yung spiritual father natin. Pwede po tayong kausapin natin. Makakapag-open kayo. Kasi ito po yung paraan para hindi tayo makagawa ng Kasi alam ko kaya nagawa ng bata yun, nagdesisyon siya
base sa emosyon. Base sa emosyon, hindi base sa sa taong nag-guide sa kanya. Walang communication. Sira yung relasyon, sira yung communication, kaya naging resulta yung ganun. Kaya po sa mga kabataan, wala na pong mangyayari na ganun. Wala nang magpapakamatay nang dahil lang sa ganung problema. Wala nang magpapakamatay dahil nabuli. Ang church na dito palagi, ang leader mo, ang pastor natin, always available yan. Hindi yan binabayaran. Bagkus yung mga leader pa natin, sila pa yung nanlilibre sa atin. Yan, shout out sa mga nalibre. Pero yun po, ginagawa namin yung kasi nagmamahal kami. Nagmamahal kami. Kaya nga po marami dito sa church, galing sa school. Galing sa school. Kasi ang kabataan, dito po talaga natin maririnig ng proud na proud. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kasi yung ibang nagsasabi nito, sumisigaw sa Menjola. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero ang kabataan na nagsasabi nun, nasa bundok. Nasisira ang buhay. Pero ang sumisigaw ng kabataan ay pag-asa ng bayan kapag nasa church ka. Totoo yun. Totoo yun. Kasi gagamitin ka ng Lord sa bawat kabataan, sa bawat classmate mo. Pamilya, babaguhin ng Lord. Sumunod po, workmates. Yan. Yan. Wala naman po ditong perfect na trabaho. Tama po ba? Sa mga nagtatrabaho. Walang perfect na trabaho. Siyempre, wala din perfect na workmates. Kaya wag ka maghahanap ng perfect na workmates. Meron at meron na hindi ayos. Pero kaya ka na dun sa trabahong yun, ikaw yung gagamitin ng Lord. Kaya mababago yung work na yun, yung atmosphere ng work na yun, dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Kasi nga, prophet tayo. Prophet tayo. Katulad tayo ni Jeremiah. Then, yung panguli, community. Community. Pinakamagandang example dito, yung relationship sa community, is our pastor. Is our pastor. Bakit? Kasi one time, try niyong sumama kay pastor. Try niyo lang. Sumama kay pastor. Magugulat ka na lang, yung bumabati kay pastor, hindi na niya kilala. Kasi nga, sinasabi lagi ni pastor, binabati niya palagi yung mga tao kahit hindi niya kilala. Bakit? Kasi nga, nagbibuild si pastor ng relationship. Hindi lang personal, kundi sa community. Hindi sa community. Kaya huwag kayong magtataka kung ang magiging mayor ng Binangonan manggagaling sa Raining Light. Bakit? Kasi ayos yung relationship sa community. Transparent. Di ba, yan yung hinahanap sa isang politiko? Hindi ko po nilalahat ng politiko. Pero, kailangan maging ganun tayo. Magiging ganun lang yun
kapag naging godly ang isang politiko. Saan mag-uumpisa yon? Sa barangay captain. Kaya huwag kang magtataka kung in-invite ka, ikaw, gusto mo ba magkapitan? Gusto mo ba magkapitan? Kasi ayos yung relationship mo sa community. At ikaw, gagamitin ka dun sa community na yon. Gagamitin ka. Katulad ni Jeremiah, huwag kang matatakot. Hindi mo pa nagagawa yun, nakikita na ng Lord, kayang-kaya mo. Kayang-kaya mo. Kasi nagawa ni Jeremiah. Nagawa ni Jeremiah. Balikan ko lang yung last verse. Ito yung pinakang-powerful word na sinabi dito. Sabi sa Jeremiah 1:9, Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. Wala ka nang poproblemahin. Nakaayos na lahat. Susunod ka na lang. Susunod ka na lang. At para naman po sa mga magulang, sa Proverbs 22:6, para maging maayos po yung relationship at mapalaki natin na maayos sa mga anak natin. Sabi sa Proverbs 22:6, New King James Version, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bawat tinuturo po natin sa anak natin, napakahalaga. Yung pagmumodel lang natin, sino na dito sa atin, yung umidolo ka sa tatay mo, o kaya sa nanay mo. Gusto ko, paglaki ko, katulad ako ng tatay ko. Ang sarap marinig nun sa isang tatay, na ikaw iniidolo ka ng anak mo. Kasi alam mo, sa sarili mo, na napapalaki mo ng tama yung anak mo. At ang pamilyang yon magiging godly family. Sa isang kabataan, o maliit pa yan, o sa isang mahiyain na kabataan, never underestimate yourself. Kasi hindi mo kayang i-contain yung kayang gawin ng Lord sa buhay mo. Bakit ko po nasabi? Kasi nagawa ko na po ngayon. Hindi ko po naisip na makapagsalita ako sa inyo, sa harapan nyo. Na proud ako. Si Lord lang talaga. At buhay na si Lord yun ang nangungusap sa buhay ko. Sa pamilya ko, sa cell group na tinutulungan ko. Okay lang po bang tumayo yung mga tinutulungan ko? Ayan. Sige, upo na kayo. Yun. Ang sarap sa pakiramdam may tinutulungan. Masarap sa pakiramdam. Kasi sila yung nagiging dahilan kaya ka nagtatagumpay. Hindi lang ikaw yung nagtatagumpay, kasama mo sila. Kasama mo sila. Ganyan yung pagdi-disciple. Hindi madamot ang leader mo. Sabay kayong lilipad. Sabay kayong babaguhin ng Panginoon. God will do amazing things to your life. Lagi natin tatandaan yan.
amazing things na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya wag mong isipin, ganito lang ako, anong magagawa ko. Ang Panginoon na magtuturo sa'yo. Ang sinasabi lang ng Panginoon, sumunod ka. At siya na yung gagawa ng lahat. Ngayon po, tayo po tayo. Tayo po tayo. Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang mga anak mo. Nakikita mo, Panginoon, ang pamilya. Nakikita mo, Panginoon, ang mga kabataan. Nakikita mo, Panginoon, ang mga estudyante. Nakikita mo, Panginoon, kung paano mo inaayos ang bawat relasyon ng bawat pamilya. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami sa relasyon na nagmumula sa'yo. Lord, walang katulad ang pagmamahal na ginawa mo sa amin. Ang unconditional love na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tinanggap namin ito sa iyo. At hindi na po ito mawawala, Panginoon. Sa pamilya namin, sa mga kaibigan namin, sa mga classmates, sa mga katrabaho, sa community. Lord, yung relasyon na yun, Panginoon, hindi na mawawala. At kami, Panginoon, gagamitin mo para magbuo ng relasyon na nasira. Thank you, Lord, sa buhay. Thank you sa pamilya. Thank you, Panginoon, sa taong nagbago. Sa isang taong magbabago, Panginoon. Pamilya ang babaguhin mo, Panginoon. Salamat po, Lord, lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name, Amen.